Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:35 ng umaga, araw po ng Miyerkules. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa yung si Ipi at saka si Hanilit, opo, na pinapakita sa social media ay nagyayakapan. Opo, yan po ang tatalakay natin ngayon. At ito po ay una kong napakinggan kasi marami pong tumatalakay doon kay Mima Alicia. Doon ko po na unang napakinggan ito. Ewan ko kung saan nangyari yan, kung sa airport o sa Nichols Air Base, hindi ko alam. Pero hindi naman, kasi yung babae nakatalikod. Ang sabi naman ng iba ay si Kwan daw yun, si Lauren Badoy. Opo. Pero may nagpapakita rin na parehas sila. Ang ibig kong sabihin ay pwede rin si Hanilit, pwede rin si Lauren Badoy yun. Opo, kasi nga parehas na niyakap ata Ayan nga, ang kukomentaryuhan po natin, pero hindi po natin sila huhusgahan. Opo, hindi po yun ang pakay ko dito. Sinabi ko lang kasi, alam niyo po mga kababayan, ay mga minamahal, wala po nagtuturo sa akin itong ikukomentaryo ko ngayon. Pero ako mismo nagsisearch o nagbabasa po ako ng Biblia. Bihira ang pastor po na magtuturo nito. Itong ituturo ko ngayon o itong ilalakad ko sa inyo ngayon. Bihira po. At uulitin ko hanggang maaari ayaw kong humusga ng tao. Opo, hanggang maaari. At wala akong pakialam dyan. Hindi ko nga binabantayan yung mga news dyan Pero mayroon lang akong isishare sa inyo at napakaikli lang po nito. Pagkatapos nito ay babalik ako doon sa Article 59. Napakaikli lang po nito na yun nga ay nakita si Ipi at saka si Hanilit ay magkayakap ata aywan ko, nung naaresto nga nung inaaresto si Duterte, ayun po ang mga eksena na nakuha po, nabidyohan ata ng mga tao o napicturan. Ayan na, sari-sari ng mga write-up ay simpre gusto kasi nila na makakuha ng maraming view. Ay ako, hindi naman ako ganun. Opo, hindi ako ganun. Basta sa akin, mayroon lang 10 o 12 na nanonood ay okay na sa akin. Okay na po. Ang mga topic ko kasi ay hindi naman para lang doon Kung hindi, para po sa guide natin sa buhay. Opo, yun po ang mga topic ko. Ito nga hindi natin sinasabi ng mayroong ganun. Yung iba kasi ang title ko pala ngayon, kung totoo man na yung ini-expect ng mga tao, kung totoo man ito ang title ko ngayon. This also is vanity and great evil. Ayan po ang title ko. Yung kung mayroon man silang relationship o mayroon lang siyang relasyon sa pagitan ni Ipi at saka ni Hanilit. Yan po kasi yun po ang gusto nilang palabasin. Yun po. Pero ako wala po akong pakialam dyan.
At hindi ko na iintindihin yan o hindi ako interesado dyan. Ang interesado ko po ay yung aral. Opo. Ulitin ko lang po ang title ko ay patungkol nga dyan, kung may relasyon man yan, ay this also is vanity and great evil. Relation between ipi and hanilit. O kung kahit na sino yan, kahit na si Loren Badoy. Ngayon ay, ano po ang vanity? This also is vanity. Ay, ang tinignan ko itong vanity, walang katuturan o walang value. Vanity. Isang meaning ng vanity, yan. Akala ko nga yung vanity kasi ang alam ko yan ay yung mga handbag ng mga kanyan ng mga sikat na mga artista, yung mga kinikilala sa lipunan, vanity ang tawag nila, yung bag nila, vanity. Ay ulitin ko lang po this also is vanity and great evil. Opo, yan po ang sinasabi po ng Biblia. Pero patutunayan po natin yan. Ngayon ay basahin ko lang ito na isinulat ko dyan para hindi po tayo maligaw. Hindi natin sinasabi na mayroong ganong relasyon. Hindi natin sinasabi narinig lang po natin. Hindi po natin alam ang totoo. At hindi po natin hinusgahan sila. Sinabi lang po natin na kung ito man ay totoo o nangyayari kahit na sino mang tao, ito po ay evil. Ayan po kahit na sinong tao ang gumawa niyan, evil yan. Kasi nasa Biblia po at saka vanity nga. Vanity and a great evil. Ayan po O sige at bago ko ibibigay po yung verse ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna yung mga sumusubaybay sa atin. Kahapon pala ay nag-comment si Mama Gina. Opo, ang sabi niya ay oo, ang daming ang daming natukhang pero 30 lang ata ang kaso na parang isinulat doon sa complaint. Ay uuka ko kasi yun sigurado yun na madali nilang patunayan. Mas marami kasing listahan, mas mahirap patunayan. Opo. Pero sigurado sila, kaya ganun. Sigurado sila na ang verdict ay guilty. Ayan po yun po ang isinagot ko kay Mama Gina at salamat po sa iyong comment Mama Gina. Ngayon ay ito po sila yung mga sumusubaybay sa atin ay salamat po sa inyong lahat. Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna. Salamat po sa inyong lahat. Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu. May sound ba tayo? May sound. Larry Narvaez, Josia Lan Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querticio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, Jung Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasbunte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat Agripino, si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara,
Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rufino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cheryl Andres, Hermihenel Dogardi, Robin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, no? Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Johnny, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonil, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang sinasabi ko po dito ay that is evil. Opo, ay Biblia po ang nagsasabi niyan eh. Opo, Biblia po eh. At hindi po pwedeng baliwalain yan. At yung nga sinasabi ko, hindi na ipapangaral ito sa simbahan o sa mga Bible study. Bihira po. At hindi umaabot dito sa ganito. Ecclesiastes chapter 2, verse 20 hanggang 21. At ako nga alam kong may ganito na nakasulat, pero hinanap ko pa Hinanap ko pa ito kagabi Opo, nahirapan din akong maghanap. Opo, alam kong may ganun nakasulat, pero ay simpre, hindi ko naman tinatandaan yung mga verse na yan Basta alam ko lang na mayroong ganong verse na pwede kong i-apply yan. Diyan nga, kung mayroong mang namumuong relasyon kay Ipi at saka kay Hanilit. Kung mayroon man. Ngayon, kung wala naman, ay okay naman, hindi ba? Therefore, ang sabi po ni Solomon, si Solomon po ang sumulat nito, therefore, I turned my heart and despaired of all the labor in which I have toiled under the sun. Sabi po ni Solomon, malamang ito ay matanda na siya dito. Nung isinulat niya ang mga ngaral, matanda na siya dito. Ang sinasabi niya ay, therefore, I turned my heart and despaired. Nakuan siya, nasisiraan na siya ng loob, hindi ba? Desperado, hindi ba? Of all the labor in which I have toiled under the sun. Yung lahat ng mga pinagawa niya o yung mga pinaggagawa niya, kasi marami po siyang pinagawa yan, mga kalsada, mga bridges, mga kampamento siguro, ang dami po niyan. Pati yung mga decision niya, yung mga kasi kurti rin siya ang hari kasi umaakto rin yan na judge Opo. Ngayon ay, for there is a man whose labor is with wisdom, knowledge, and skill, yet he must leave his heritage to a man who has not labored for it. This is also, ang sabi niya, this also is vanity and a great evil. Ano yung sinasabi niya? Yung mga pinaghirapan niya,
Hindi ba? Yung mga sakripisyo niya, yung mga pinag-iipon niya, heritage, mga kayamanan po yan, mga property. Opo. He must leave his heritage to a man. Bakit ganun? To a man who has not labor for it. Hindi naman naghirap, hindi ba? Pero napunta sa kanya. Ayan po hindi ba? At ito, hindi man nakasulat dyan, pero intindihin nyo naman, hindi ba? Intindihin nyo na lang. Na, ang ibig sabihin yan, dahil ikaw ay wala na, o dahil siya ay mahina na, o dahil siya ay wala na sa mundo, hindi ba? O wala na talaga. O ayan ganyan, nakabilanggo. Hindi ba? Kay Duterte, ay baka mag-asawa yung asawa niya. Yun po ang ibig sabihin yan. Opo, o baka mahumaling sa iba. At yung mga inipon niya, napunta doon sa tao na hindi namang naghirap. Yun ang sabi niya. Oh, totoo ba yan o hindi? Ay, bahala na kayo pong umintindi dyan. And this is vanity, sabi niya, and a great evil. Basahin po natin ulit para maintindihan natin. Opo. Therefore, I turn my heart and despaired of all the labor in which I have toiled under the sun. Lahat daw eh. Oh, desperado na siya kasi nga ay bakit? Ayan nga, oh. For there is a man, oh, may isang, ayun ko kung binata yan, o ano, hindi ba? O, lalaki, hindi ba? O, for there is a man whose labor, siya pala ito, siya ang sabi, whose labor is with wisdom. O, mayroon siyang, yung karunungan at saka knowledge, o kaalaman, hindi ba? An skill, o skill, yung kakayahan, hindi ba? Kakayahan niyang skill o katangian, hindi ba? Yet, he must leave his heritage. O iiwanan niya hindi ba? Maiiwan yung mga pinaghirapan niya. Ay, siguro yan ay kayamanan yan, hindi ba? O, yet, he must leave his heritage to a man. Hindi ba? Who has not labored for it. Ay bakit ganun? Ayun na nga. Siguro mag-ang-asawa yung asawa niya. O aasawahin ng iba yung asawa niya. Ayan po, hindi ba? Ay wala na bang iba yan, hindi ba? Oh. Yan po. And this also is vanity and a great evil. Ayan po. Ngayon ay, okay, bitawan na muna natin yan. Proverbs 13 verse 22. A good man, siya din ang sumulat nito A good man leaves an inheritance to his children's children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Yan po ang nakasulat. Ngayon, ay ako minimeditate ko ito Children's children, ang ibig sabihin, apo. Pag ikaw ay mabuting tao, yung mga pinaghirapan mo, yung mga pinagsikapan mo, maipapamana mo yan hanggang apo. Yung po ang ibig sabihin yan. A good man leaves inheritance to his children's children. Hindi ba? O hanggang apo, maipapamana mo. But the wealth of the sinner, yan nga, yung mga wicked yan O, yung mga mandarambong, hindi ba? Is stored up, nilalagak lang pala yan for the righteous. Ngayon, nung biniditit ko po ito, ay tama nga Tama nga ito kasi nga, mapapansin natin, yung mga nagdanakaw sa gobyerno po,
yung mga ill-gotten wealth o unexplained wealth ay binibigay nila sa dami. Opo. Binibigay lang nila sa dami para itago. Pero ay nasa kanila na yan kung ano ang usapan nila, hindi ba? Kung papaano ibabalik yon o papipirmahin siya o kunyari may utang siya, ay hindi natin alam yan. O kaya may property siya na, yung dami po, may property siya na ipinagbili na niya doon sa nagbigay sa kanya. Yung ganun po yung iba dyan eh. O isasangla niya kunyari doon sa nagbigay sa kanya kasi nga dami siya. Pero lahat po yan, walang kabuluhan yan kasi nga Diyos po ang nagsasabi nito eh. Na mapupunta yung mga wealth niya sa mga righteous people. Ay walang natin kung righteous yung dami. Hindi natin alam kung righteous. Pero ako po ay may nauobserbahan din po ako eh. Na bandang huli, nagdidimandahan yung dami at saka yung nagbigay ng pera. Yung politiko na nagpatago sa kanya ng pera, nagdidimandahan na. Kasi nga ay gusto na niyang kunin eh. Ay tika muna nakapangalan yan sa akin eh. O ganun na po eh. At lalo na kung namatay na po yung magkabilang panig. Kung namatay na, anak sa anak na lang yan eh. O, patay na si matandang Marcos, hindi ba? Ay si Bongbong na lang yan. Ay, patay na rin ata si Henry C, hindi ba? Ay kung doon yan nilagak, ay anak sa anak na lang yan eh. Ay, simple, kung kukunin na yan, ay tika muna, ay ari ng tatay ko ito eh. Hindi ba? Ganun siguro yan. Ganun ang nangyayari dyan. Tika muna, ay nakapangalan sa tatay ko ito eh. Oh. Yan po ang nangyayari. Oh. Hindi ba? At ang dami po niyan. Ang dami niyan. Ay halos lahat yan. Pinaglalagakan po yan ng pira eh. Oh. At hindi lang yan. Pati kung minsan, yung mga mayor, yung governor, ganon din. May pinaglalagakan po sila ng pira na bandang huli ay nahihirapan na silang makuha. Opo, lalo na kung mahirap na sila. O kaya nakabilanggo na sila. Paano pa nilang makukuha yan? Ganyan kay Kibuloy, hindi ba? O ang dami niyang pira niyan eh. Si Kibuloy. O ay paano niyang mapapakinabangan yan kung nakabilanggo siya? O kaya may nagpatago ng pira kay Kibuloy na mga politiko, pinatago sa kanya ang lahat-lahat, hindi ba? Bilyon po eh. At nakulong yung politiko, paano yan? Hindi ba? Ayan po eh. Ulitin ko lang para maintindihan natin. Proverbs 13 verse 22. A good man leaves an inheritance to his children's children. Oh, hindi lang dun sa anak ha, pati dun sa apo niya. Yan po ang mga good man. Ngayon, ay ano naman ang wicked man? O ito, the wealth of the sinner is stored up for the righteous. Yan po. At Biblia po ang nagsasabi niyan. At Diyos po ang nagsasabi niyan. Kasi nga, nung sinulat nila yan, they are controlled by the Holy Spirit. Kaya nila na isusulat yan. Kaya halos iisa po ang ang nakasulat eh. O, Luke 12, si Jesus Christ po naman ang nagsalita dito. Luke 12 verse 20 hanggang 21. But God said to him, ito po yung isang mayaman na tao. O, isang mayaman na tao na kinikwento ni Jesus Christ na gigibain ko na kanya yung kamalig ko, sabi niya. O, magtatayo ako ng malaking kamalig kasi hindi na magkasya yung mga palay niya siguro eh. O yung mga trigo. Hindi ba? Wala nang paglagyan eh. Mayaman na siya eh. Gigibain ko kanya at para
marami-rami ang mailagay doon. Sabi niya kasi nga mayaman na siya. Ay ang sabi naman ni Jesus Christ, but God said to him, you fool, this very night, ngayong gabing ito, this very night, your life will be required of you. Mamamatay siya Hindi ba? Nagpaplano na siya nung gabi, habang natutulog siya siguro. Sabi niya, gigibain ko na yung original na kamalig ko o yung storehouse ko ng trigo. Gagawin ko malaki. O, you fool, sabi po ng Panginoon sa kanya, this very night, your life will be required of you. Then, who will own what you have accumulated? Ayan din halos parehas din po Kasi nga galing sa Diyos, ay sino kanya ang may mag-aari niyan? Mamamatay na po siya hindi ba? This is how it will be for anyone who store up treasures for himself but is not rich towards God. Sinabi na nga ni Jesus Christ, hindi ba, na do not store up for yourselves treasures on earth. Kasi nananakaw, sabi niya. Pwedeng mawala yan o pwedeng mabulok. Nabubulok po Yang mga sasakyan natin, nabubulok po yan kasi nakakalawang po yan, hindi ba? Ang bahay, ganun din, naaanay o kaya ay nabubukbok, hindi ba? Hindi po tumatagal. But store up for yourself, sabi po ni Jesus Christ, treasures in heaven, sabi niya. Ngayon, ang tanong ko po, hindi ba lahat ng tao ay naririnig yan, pero po ay patuloy po na hindi po masama na mag-ipon. Hindi po masama yan kasi nga kailangan din natin ang pira para makatulong tayo sa mga mahihirap, hindi ba? Kung may pira tayo, pwede tayong magpakain, hindi ba? Pwede tayong mabigay. Hindi po masama. Pero nga, kung doon na nakatuon ang iyong lahat-lahat, doon na nakatuon doon sa kayamanan at pumapatay pa para makakuha lang ng kayamanan o nahuhumaling sila sa kapangyarihan. Ayan po. At yan po ang naturalisa sa tao. Opo. Yan po, at babalikan ko lang po yung yung kahapon, yung sinabi ko na yung rule number 53, article number 53, babalikan ko lang po Ayan Article 59, arrest proceedings in the custodial estate. Babalikan ko kasi si Engineer Tuto Kausing ay hindi ganun pa rin ang style niya Ay sabi pa nga niya, ang sabi daw ng mga abogado ni Duterte ay panalo na sila kasi inamin na ng DOJ na hindi dumaan sa korte. Ayan po kasi nga ito, sinasite niya itong the warrant applies to that person. Yun daw ang i-verify ng korte. Ay, paano i-verify ng korte yan na ayaw na nga dalhin to ng mga tao ng mga biktima, ayaw nang dalhin sa local court natin. Kasi nga, aminin man natin sa hindi, talagang nangyayari yan na ayaw na talaga ng mga biktima pupunta sa local court. Wala na silang tiwala Kasi nga, kung sino man ang judge doon, pwedeng paradahan niya ng mga ng mga tao na kukumbinsihin siya sa gabi, uy, kain muna tayo o kaya istoryamuhan tayo. Pero mga kumpare niya yan na lalapitan na yan. Kumpare niya na ihulog na yung kaso. Ano pa? Kung nakita yan ng mga Duterte supporters, kung hindi siya makuha doon sa babayaran siya, yung judge na yan, ay paparadahan na yan ng mga nakabaril na tao at hahanapin na siya. Tatanungin yung anak niya, naandyan ba ang tatay mo? Ay nakabaril yung nagtatanong, hindi ba?
nakaitim, hindi mo kilala, marami sila. Ay simple sasabihin ng anak niya, wala dito. Wala po siya dito. Pero sasabihin na ng anak yan na magtago ka na, tatay. Di ba? Magtago ka na at delikado na yan. Ganun po kaya walang mangyayari sa kaso. At saka, yung pag-identify lang ng person, ang trabaho po niyan ay NBI. NBI po may trabaho niyan na under sa Executive Department. Na yan ay officers of the court din yan. Nag-i-implement din yan ng parang judicial function. A person has been arrested in accordance with the proper process. Lahat naman pwedeng gagawa niyan Kahit na pulis pwedeng gawin yan O kahit na yung judge pwedeng gawin yan And the person's right have been respected. O kahit na pulis kaya din gawin yan Bakit gusto pa ni Engineer Tuto Kausing na dalhin doon sa korte raw? Mali Sinabi ko nga baka yung tao na yan, yung gusto nilang dalhin sa korte, baka nagtago doon sa Argentina, tumakbo doon na retired general, nag-plastic surgery at nag-iba ng pangalan. Baka ganun yan. Kasi usually ganun po ang nangyayari sa international court Tumatakbo. Yung hinuhuli nila, pumupunta, nagtatago sa ibang lugar. Kaya ito siguro may provision na ganito. Ay si Duterte naman, kilala naman yan hindi ba? Bakit kailangan pa ang korte? Bakit sige. Itong number 3. Itong number 3 na the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial estate. Bakit yan? Bakit mag-a-apply siya ng yung interim release? Bakit mag-a-apply siya dun sa judge ng Pasay City? Hindi ko makuha Hindi ko makuha ang ibig sabihin niyan Bakit siya mag-a-apply dun? Ay walang record ang Pasay Court dyan. At ang korte po, hindi po umaakto kung walang record, kung walang nag-complain, walang complainant. Hindi mag-aakto yan. O wala silang, kailangan kasi magbibigay muna ng complaint. Ganun po yan. Ay bakit? Siya ba magdi-decide kung i-release or not to release? Parang hindi po totoo ito Itong section section 3 na ito, the person arrested shall have the right to apply to the competent authority of the custodial estate for interim release pending surrender. Ay pero pala kung isasama ko itong pending surrender o pending the arrest, dapat noon pa pala yan. Dapat noon pa. Ay kaso arestado na Hindi na applicable ito kung sakali man. Kasi may nakasulat na pending surrender o pending arrest siguro yan. Pwede pa siguro. Pero nga, ibang sitwasyon yun. Ibang sitwasyon. Ay ito, iba ito kasi naaresto na ito Hindi ba? At ito nga ang ginagawa po ng ang ginagawa ng ICC Pinag-aaralan kung pwede nilang i-release yung interim release. Pinag-aaralan nila ito Dahil nga, baka mag-apply daw ang mga abogado ni Duterte for yung interim release. Ayan po, hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at okay na ang oras Basta ang sinasabi ko po dito, bakit si Engineer Tuto Kausing ang gusto niya ipatupad ang pinakamaliit na batas? Yan nga, procedure lang yan. At walang penal clause dyan. Wala. Para lang yung sinabi ni Jesus Christ na
Kasi sinabihan yung mga disipulo niya, ayan nga, yung proseso bago kumain, maghugas ng kamay. O, proseso po yan procedure how to eat. Hindi naman masama yan na maging malinis ka. Hindi masama po yun. O maging hygienic ka, hindi ba? Hygienic po yan Hygiene, hindi ba? Kailangan bago kumain ay maghugas ng kamay. Yun ang sinisita ng mga Pariseo. Bakit ang mga disipulo mo, kung kumakain sila ay hindi naghuhugas ng kamay? O ay sinagot naman ni Jesus Christ yan sabi ni Jesus Christ hindi ang nakakapagdumi sa tao ay ang pumapasok sa kanyang bunganga. Kasi yung pumapasok sa kanyang bunganga ay naidudumi yan, sabi niya. Pumapasok sa tiyan at naidudumi. O, ang nakakapagpasama sa tao ay yung lumalabas sa kanyang bunganga. Iyan po ang sagot ni Jesus Christ. O, hindi naman binabaliwala ang procedure, pero ay simple, yun ang sagot niya, hindi ba? Kasi nga, puro procedure po At yun na nga ang tinalagay ko dito kahapon. Ang procedure po, ginagamit lang yan para, mapansin po natin yan, para idiin yung tao. Opo, para i-oppress. Ganun po yan. At diniscuss ko na yan dun sa tatay ko na graduate din ng abogasya. Oo, kanya. Tama yan, sabi niya. Nagagamit ang procedures of the law para yung technicality, ay, mali yan mali absurd to yan. Di ba? Technicality, ma-absurd to. Ganun po, O sige po, hanggang dito lang po, At sana tayo ay may natututunan at dinadalayan ko po bago ako mag-umpisa na makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon sa ating pakikinig. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.